Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Gatecrasher sa isang volleyball match sa Brazil, nagpatili sa mga manlalaro. UP at DLSU cheer squad sabay na itinanghal ang kani-kanilang university chants bilang protesta laban sa korupsyon, viral. Lisensya ng driver na nag-viral matapos magkalong ng bata at pinayagang magmaneho ng sasakyan, sinuspinde ng LTO. Pilipinas, kasama sa mga pinaka-stressful na bansa para sa mga nag-aaral magmaneho. Lalaki sa India, nagkunwaring patay para malaman kung ilan ang dadalo sa kanyang lamay. Dinosaur footprint na may laki ng halos 650 na talampakan natagpuan sa United Kingdom. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang istorya ngayong tanghali, maraming drama ang nagaganap sa loob ng volleyball court maliban sa tagisan ng spikers. Kasama rin dito ang mga iyakan sa sidelines. Gayun din ang pangmalakasang stare-down contest sa pagitan ng rival teams. Pero sa bansang Brazil, isang pasabog naman ang nakuhanan on cam. Ang paglusob ng isang gatecrasher. Ang eksenang gumulat at nagpatawa sa netizens all around the world. Tinutukan sa report na ito. Napahiyaw ang buong arena na ito sa bansang Brazil, hindi dahil sa isang exciting volleyball sequence, kundi dahil sa pagdating ng isang gatecrasher. Napatili, napailag at napalundag ang volleyball players na ito nang biglang sumulpot at nagtatatakbo sa gitna ng court ang isang tila higanteng daga na kung tawagin ay opossum. Na quadra, simplesmente isso. Não, até eu correria, olha! Irmão, Minha nossa senhora! Eu vou falar um negócio. Ang kwelang eksenang yan, huling-huli sa post-point review ng laro sa pagitan ng mga koponan ng Barueri at Osasco. At dahil naka-slow motion pang footage, makikita rin kung paanong nag-celebrate ang isang team dahil sa nakuha nilang puntos, bago mapansin ng kanilang bench players ang tila pagsalakay ng opossum sa kabilang kampo. Nakatalikod pa man din ang mga manlalaro, kaya't kitang-kita rin ang kanilang gulat at taranta sa pagharurot ng unwanted gatecrasher. Huli kam rin ang excitement ng coaching staff sa nangyari na makikita ring napalundag at napatawa habang pinapanood ang bisita. Ang opossum, mistulang hinintay pa talaga munang matapos ang puntos bago umeksena at tumawid sa gitna mismo ng volleyball court para makita ng lahat ng manonood. Agad din namang itinuloy ang laro matapos ang pagtakas ng furry companion. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sa panahon ngayon na patuloy na nasisiwalat at lantaran na nakikita ng taong bayan kung paano sila ninanakawan ng gobyerno. Ang pagkakaisa laban sa korupsyon ay mahalaga. At una na nga sa nagpakita ng pagkakaisang ito ay ang hanay ng mga estudyante ng itanghal ng cheer squad ng University of the Philippines at De La Salle University ang kani-kanilang university chants na pinalitan ang mga liriko para akma na protesta laban sa korupsyon. Ang viral na joint advocacy performance ng dalawang universidad sa report ni Rose Babiera.
Isang hindi pangkaraniwang tagpo ang nasaksihan ng mga manonood ng Men's Basketball Season 88 Finals rematch ng University of the Philippines at De La Salle University sa UAAP na ginanap sa Araneta Coliseum noong Linggo, October 19. Pero hindi ito kaugnay sa naging laro. Ang dalawang universidad kasi na madalas naghaharap sa court bilang magkakatunggali o magkakalaban, nagsanib puwersa para sa isang pagtatanghal laban sa katiwalian. Sa halftime ng match, magkasamang inawit ng UP Pep Squad at DLSU Animo Squad ang kani-kanilang mga university chants na penalitan ng liriko bilang protesta laban sa korupsyon. Dito, maririnig na pinalitan ng DLSU ang Animo Lasal sa kanilang cheer ng mga katagang laban sa korap. Habang pinalit naman sa UP chant ang ikulong na yan mga kurakot sa halip na Universidad ng Pilipinas. Mapapansin namang marami sa audience ang nakisabay sa protesta na sinimulan ng mga mag-aaral. Ang joint advocacy performance ay isang panawagan ng pananagutan mula sa mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan at hustisya sa mga Pilipinong ninakawan ng mga kawani ng gobyerno. Tinapos ng cheer squad ang pagtatanghal sa kani-kanilang iconic post, kung saan ang UP Pep Squad ang gumawa ng archer's pose at ang DLSU Animo Squad naman ang naka-oblation pose. Inuwi naman ng DLSU Green Archers ang panalo sa laro sa score na 71-69. Sa kabila ito ng pagkawala ng mga star player ng universidad na si Kian Baclaan at Mason Amos dahil sa MCL injuries. Ang UP, bagamat tumanggap na naman ng pagkatalo ay masayang ibinahagi ang performance kasama ang Lasal, kasunod ng mga katagang "We Found Love" sa caption. Patunay sa nagkakaisang taong bayan laban sa iisang kalaban, ang korupsyon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, tila hindi pa rin natututo ang ilang motorista matapos ang sunod-sunod na ulat ng suspensyon ng lisensya ng Land Transportation Office o LTO. Isa na naman kasing motoristang nasuspinde ang lisensya matapos mag-viral ang video nito na may kalong-kalong na bata at hinahaya nitong magmaneho. Ang buong detalye sa report ni Rovic Manuel. Ipinagutos na ng Land Transportation Office o LTO ang 70 araw na suspensyon ng driver's license ng isang motorista sa Butuan City. Ito ay matapos na mag-viral ang video ng naturang driver sa social media matapos nitong hayaan na imaneho ng isang bata ang sasakyan. Sa video na ipinost nitong October 11, makikita na kalong-kalong ng lalaki ang isang bata na pinayagan nitong kontrolin ng manibela ng sasakyan habang pareho silang walang suot na seatbelt. Maririnig din sa video ang boses nito at ng isa pang babae na nagbibigay pa ng direksyon habang maandar ang sasakyan. Dahil dito, inatasan ng LTO ang driver at ang retiradong may-ari ng sasakyan na humarap sa tanggapan upang magpaliwanag tungkol sa insidente. Sa show cause order na inisyu ng LTO, nakalahad na ang ginawa ng lalaking driver ay malino na paglabag sa batas trapiko. Maaari umano itong maharap sa kasong reckless driving, failure to wear a seatbelt at pagpayag na maupo ang bata sa front seat. Dahil dito nananatiling under preventive suspension for 90 days ang lisensya ng driver habang wala pang resulta ang investigasyon. Maraming netizens din ang naglahad ng kanilang pag-aalala sa delikadong ginawa ng naturang driver. Anila may tamang panahon at edad para matuto ng pagmamaneho. Patuloy naman ang pagpapaalala ng LTO sa mga motorista na laging maging disiplinado at responsable sa pagmamaneho. Ani nga ng ahensya, road safety begins with accountability. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang ating sunod na viral story, napabilang ang Pilipinas sa listahan ng mga pinaka-stressful na bansa para sa mga nag-aaral magmaneho. Batay sa datos, nakikitang factor ang mataas na congestion level
o yung oras na nauubos sa biyahe, habang mababa naman ang road quality sa bansa. Ang mga detalye sa report ni Mili Borja. Napasama ang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na itinuturing na pinaka-stressful para sa mga nag-aaral magmaneho, batay sa ulat ng American Driver's Education App na Zotobi. Sa latest report nito, gumawa ng ranking ang Zotobi para sa 43 na bansa batay sa mga salik tulad ng congestion, road traffic deaths, dami ng rehistradong sasakyan at kalidad ng mga kalsada. At sa naturang listahan, pumwesto sa ika-9 ang Pilipinas na may congestion level na 42%, road traffic death rate na 9.7 kada 100,000 na tao, road quality score na 3.53 at tinatayang 12,000 na rehistradong sasakyan kada 100,000 na tao. May kabuuang score na 3.33 out of 10 ng bansa base sa pag-aaral ng Zotobi. Ayon sa Zotobi, ang congestion level ay tumutukoy sa dagdag na oras na nauubos sa biyahe dahil sa sobrang dami ng sasakyan sa mga lansangan. Nagdudulot ito ng mas mahabang travel time, mas mabagal na takbo, at mas maraming pahinto-hinto sa daan na nagiging hamon para sa mga baguhang driver. Ang road traffic death rate naman ay sumasalamin sa bilang ng mga nasasawi sa mga aksidente sa kalsada, habang ang dami ng rehistradong sasakyan ay nagpapakita ng dami ng mga gumagamit ng kalsada sa bansa. Samantala, ang road quality score ay naglalarawan sa kalidad ng mga kalsada, kabilang na ang iluminasyon, lawak at linaw ng mga palatandaan sa daan. Sa kabila ng mga hamong ito, ang mga bansa namang itinuturing na pinakamadaling pag-aralan magmaneho ay kabilang ang Singapore, Sweden, the Netherlands at Denmark. Ang Zotobi ay kilalang American Driver's Education App na may tinatayang 95.8% pass rate para sa mga mag-aaral na sumasailalim sa permit at driving tests. Para sa Desire HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sabi nila, people will mostly show their love kung ikaw ay nasa huling hantungan na. Bagay na tila sinubukang alamin ng isang lolo sa India, kung saan pineke nito ang kanyang pagkamatay upang malaman kung ilan ang bibisita sa kanyang lamay. Pero wag agad i-judge si tatay dahil sa kabila ng kakaibang paandar nito ay mayroon palang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Kung ano yan, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Nabigla ang mga residente sa pamayanan ng Konshi sa Bihar State ng India sa balitang namatay si Mohan Lal na dating membro ng Indian Air Force. Sa kanyang mismong araw ng libing ay marami ang nakisa sa prosesyon hanggang sa pagdating nito sa crematorium. Pero bago pa man isagawa ang cremation ay bigla na lamang bumangon si Mohan dahil hindi pala ito totoong patay. Ayon sa kanya, ay ginawa niya ito para malaman kung ilan ang dadalo sa kanyang lamay o gaano karami ang nagmamahal sa kanya. Upang may sagawa ito, ay nagpatulong ito sa kanyang mga kamag-anak na ipakalat sa mga residente ang kanyang pagkamatay. Matapos na may paalam na hindi totoo ang kanyang pagkasawi, ay nagsagawa naman ito ng isang pigi na pinagsaluhan naman nilang lahat. Samantala ayon kay Mohan, ay meron pa itong isang dahilan. Dahil sinabay niya ito sa inaugurasyon ng kanyang pinatayong pasilidad na Moktidham o isang cremation ground upang matugunan ang kanilang problema pagdating sa mga funeral. Gamit ang kanyang savings, itinayo niya ito kung saan meron itong cremation shed, sitting space at platform na paglalagyan ng malabi at mayroon ding hand pump para sa tubig. Kaya para sa mga residente, ang kanyang pagpeke ng kamatayan ay isang gesture of service dahil kilala rin ito bilang respetado at matulong sa ibang tao sa iba't ibang mga paraan. Para sa Desire TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, isa na namang scientific discovery ang natuklasan ng mga eksperto sa United Kingdom nang matagpuan ng isang dinosaur footprint na may laki ng 650 feet. Sa inisyal na pag-aaral, isa raw itong tinatawag na Cetiosaurus o yung mga dinosaur na mahahaba ang leeg. Kilalanin pa natin sila sa report ni James Galangue. Malamang familiar kayo sa sikat na Disney film na The Good Dinosaur at The Land Before Time tampok ang iba't ibang uri ng dinosaur, kabilang na ang Cetiosaurus. Pero sa dami ng mga fossil fuel na nadiskubre ay malamang paunti-unti na rin nabubuo ang konsepto na nabuhay ang mga nilalang na ito noong unang panahon. At ang nagpapatunay pa riyan ay ang kamakailalang natagpuan ng mga paleontologists sa United Kingdom o UK.
Nadiskubre kasi ng mga scientists sa isang British quarry sa UK ang maaaring isa sa pinakamalaking dinosaur footprint na tatagpuan sa kasaysayan na may laki ng halos 650 feet. Ayon kay Emma Nichols mula sa Oxford University Museum of Natural History, sa kanilang inisyal na pag-aaral, maaaring isang footprint ito ng tinatawag na Cetiosaurus na karaniwang nadidiskubre na sa nasabing bansa. Ang Cetiosaurus ay isang four-legged dinosaur na may mahabang leeg at kumakain lamang ng mga halaman na may taas na 18 metro. Ayon pa sa mga eksperto, nabuhay ang mga ito mahigit 160 milyong taon na ang nakaraan o noong panahon pa ng Middle Jurassic period. Samantala, kinilala naman ang mga ito bilang mga whale lizard na binigyang ngalan ng kilalang paleontologist na si Richard Owen noong 1842. Habang ito naman ang isa sa mga unang sauropod dinosaur o ang grupo ng mga ituturing na pinakamalaking hayop na nabuhay sa mundo. Kasalukuyang hinuhukay na ng mga paleontologists sa nasabing site upang mas lalo pa ito mapag-aralan ng mga eksperto. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Ako po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.